Nagagalit ang Diyos pag nagkakasala ka, pero hindi sa iyo, kundi sa kasalanan mo. Nagagalit si Kristo dahil sinisira ka ng kasalanan mo. Para bang isang magulang, sinasabi mo sa anak mo, anak, nagbago ka na. Tigilan mo na ikasusugal mo, anak. Anak, mangarap ka naman. Anak, mag-aral ka ng mabuti. Hindi ako laging dito. Parang gusto mo rin sabihin sa kanya, kung gusto mo, yung kikitahin mo kapag nagkaroon ng direksyon ng buhay mo sa'yo, hindi ako hihingi. Huwag mo ako intindihin. Intindihin mo yung sarili mo. Dahil nasasaktan ako kapag wala kang pangarap sa buhay, walang nararating ang buhay mo. Di ba ganun ang magulang? Mas lalong ganun ang Diyos. Kasi ano ba naman magagawa sa Diyos ng kasalanan natin bukod sa siya'y masasaktan? Madudumihan ba siya? Hindi. Hindi. Diyos siya. Nagagalit siya kasi sinisira natin ang buhay natin. Maliwanag naman yung paalala ni Kristo sa atin eh. The devil is like a thief. He only comes to steal and to destroy. Walang ibang gagawin ang demonyo sa buhay natin, kundi ang nakawan tayo at sirain ang mga mahalagang bagay sa buhay natin. Kaya sana, ma-realize natin kung paanong ginawa ng Diyos ang lahat para sagipin tayo sa kasalanan, para iayos ang buhay natin. At kung paano hanggang ngayon, sinasaktan natin siya, pinagagalit natin siya, sapagkat dinudumihan natin ang ating pagkatao. Pero please, isipin mo, nagagalit siya dahil sinisira mo ang buhay mo at ang mga taong mahalaga sa'yo. So isipin natin yun, ha? Sana, magalit din tayo sa kasalanan. Magalit tayo sa Diablo, niloloko niya tayo. Sinasabi niya sa iyo, okay ka, kontrolado mo ang sitwasyon, okay ang lahat. The mere fact na lagi kayong nag-aaway mag-asawa, the mere fact na ang layo-layo na ng loob ng mga anak mo sa iyo, the mere fact na parang wala na kayong pakialamang magkapatid, the mere fact na nag-give up ka na dahil sa problema mo, dahil sa sakit mo, the mere fact that that's happening, there is something wrong. Hindi ka dating ganyan. Hindi kayo dating ganyan. Hindi normal yan. Ang normal, masaya ang pamilya. Ang normal, may pag-asa ka. Ang normal, maganda ang pananaw mo sa buhay. Ang normal, ayos kayong magkakapatid. Yun ang normal. Yun ang normal. Ang normal ay yung mabuti kang asawa, mabuti kang ama, mabuti kang anak. Yun ang normal. Mabuti kang pare. Yun ang normal. Huwag tayong masanay sa normal na mali. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa ngayon. Makita natin ang pagmamahal at malasakit sa atin ng Panginoon. Makita natin kung paano tayo unti-unting sinisira ng demonyo.